Kani ako ning gi-abonohan og goat dung karon lang ko naka-video gay na kay akong gi-charge mo galing cellphone. So kire ko nang kuanan abonohan kana padong didto nya last akong abonohan karon. Pakit-on ta mo sa akong pag-abono. So mo ni ang atsal nga seedling, tapos nagbangag ko sa kilid ana niya para dire butang ang goat dung 1 month sun dried siya. So makuha ni gid ako ma-sure ni gid ninyo ready to use na gid ang goat dung akong gamiton kay 1 month sun dry man ako siya. So ako na siyang na experience nga ang goat dung pag abono is nice yung resulta. Like dali ra kayo sa mo dali ra mo grow ang imong tanom, dali ra mong lihok ang imong tanom. Unlike sa karon murag kuha naman ni mga 2 weeks naman guro ni gikan sa pagsidling 2 weeks or 2 weeks kapin, tapos ingani pa siya gamahinay kayong pagtubo niya guys. So muna siya ang kaning atsal pati itong dito katong gaina katong kamatis mura siya ni kuhan siya kanang murag ni medyo ni tubo bisa og na siya improvement, unlike sa katong tapad-tapad man na sila kay isa ram gani sila seedling, wala sila gibutang sa seedling tray. So karon ito na siya gibutang. So akong wala ko nagko-ratio pila ka grams, but kani akong gigamit nga scoop kanang mismo nga coke. Gusto ko siyang gihilap gihiwaan sa kilid para ma-scoop bitaw nimo. So isa ka ingani sa isa ka scoop ngani may akong ibutang diri sa kilid sa punuan niya akong gibangagan. Tapos mo ni akong na-idea guys nga instead niya kaning inorganic or commercial na fertilizer akong abono. So nigamit ko organic kay para dili ma-deplete ang ang yuta nga sige applyan og commercial nga fertilizer. Then ako na po siyang na-notice og na-experience po nako dito pa ko sa farm, sa Nanay Nina's farm. Dito na ko nakita gyud ang result bitaw nga kaning goat dung akong gi-apply as fertilizer, as abono. Then kadto siya nga goat dung is 1 month kapi na siguro to gisun dry, mauwanan, mainitan, then nag-straight ang init like October mga July or August, straight ang init panagsarang uwan. So na dried di siya pag-ayo. So pagka mga October or September manata to na bagong gipalit si mga seedlings, tapos gipatanom sa garden nga baguhay lang gihimo. So didto tapos nakita na ko nga gagmay magud tubo kanang hinay yung pagtubo ba. So nag-try ko og katong gibuwad nga goat dung nga didto ra pod sa farm ra pod kay na may kandingan didto. So akong gitry og apply din mga few days lang, like 3 days or 4 days, nakita ni gyud ako ang kanang result bitaw, like kanang ang iya bitang progress murag paspas. And siguro pod nga nindot ang resulta kay wala na may mga pathogens or mga pathogens sa kaning sa
dung or katong sa goat dung or goat manure. And then dili na po siya acidic kay gisun-dried naman siya. Ang mga ihi dito nga nasagaw sa goat dung is nakuha na separate, or ang katong ammonia niya nga murag may makadaot sa tanom is na evaporate na. So ang makuha na gyud sa tanom ato is purely nitrogen and other kaning nutrients nga kinahanglan sa tanom. So turon siyang tabunan. Then pag magkuan ka, pag magbisbis kasi mong tanom guys, diri ka nga side kung asa to nimo gibutang imong abono, diri ka magbisbis para pag mabusbisan to nimo siya, ang katong mga liquid nga, ang liquid niya mao man to i-absorb sa tanom. So if diri nimo mabasa, so ang iyang ugat diri mag-absorb og padong diri ang mga ugat niya, kay naman diri ang kanang portion nga basa, and then ang mga nutrients, ang liquid nga nga naa sa katong sa goat dung is i-absorb sa tanom masya. So para dili ko maglibog kung asa ko magbubo, so same side lang ko nag-abono sa left side. So diri ko nag-abono nga side tanan para magkuan ko, magbubo ko og tubig. So kabalo na ko nga diri nga side ko nag-abono, so same diri dito pati dito sa katong nay kamatis bitaw, mora siya nga side, left side. So napakoy abunuhan kaning napay akong abunuhan dito pikas, napay kamatis dito atsal nga parihara pod ani ka ang mga kadakon. Then ako ning abunuhan pong bato, makita niyo niya kay nikubol sa ano po batong diri sa likod, kani gi-applyan ng mama og kaning commercial nga fertilizer, pero kuan siya kaning ay ambot lang, marami siya medyo niwang, di man gid matawag siya niwang, pero dili siya unlike sa kanang bitaw murag healthy bitaw nga batong tanom, kay niwang kay medyo niwang iyang kanang yung stem bitaw. So basin siguro nga nasubraan siguro mama og fertilize og commercial fertilizer mo siguro, pero ato na siyang uturuhan og atong uturuhan og abono og kaning goat dung akong gi-sun dried for 1 month. And then kay ang nag-abono si mama ning mga kaning mga batong is I think mga 1 week kapin or 2 weeks ana siya. So mana siya guys. Naro kong applyan na pod kani atsal nami kuan nami nitubo lang ni siya nga kuan kaning patula diri tapos among gi-transfer diri sa kilid para makakatay siya diri sa among gihimong kural nga kawayan. So ang nasa suday guys kuan na siya, ganas ang gitanom ni mama og kangkong diya nga sa sulod. So ang kuan na is pag managhan na siya ibaligyan ni mama dito sa baryo, kay kasagaran ang paliton sa mga tao manggod dito sa yung baligyan is mga kangkong, and mas daghan ang kangkong dira. But makita ninyo dili pud siya kaayo tambok ang mga kangkong dira og kaning aganas nya. Same sa nagiabunuhan po ng mama og kuan commercial fertilizer, pero ambot niya nung yana siya resulta, medyo niwang. Then gaina di nagtry ko og kuha ana, nagputol ko nag mga kuan ng mga talbos bitaw niya, then akong gi-try og bahog sa pato, and then ganahan kay sila. So nagplano ko nga ako ng padaghanan og tanom kaning mga
kaning ganas ug tangkong. Then if ever wala ko'y mabahog nga feeds kay pasin mga hotag kwarta kay mabuhay trabaho karon nga regular. So mo sa siguro akong i-imo og alternative aside sa banana trunk bitaw nga sliceon. Then lubi, coconut meat niya. So to siya. So pakita na ko ninyo kung saan ako pag-abono. So same side gihapon to guys. Diri gihapon to sa left side ta magbangag. Isud kayo basta mag-video bitaw tapos ay mag-record og video tapos napay ano bitong napay ikaw pa magkuan mong pikas kamot na gamit sa ay naghawid sa cellphone tapos ang pikas naghabono. So para makuan lang nato. Ayan siya. Tapos abono lang nimo dira. Tapos kabiran nimo siya og yuta pagbalik. Ang say purpose para tabunan siya og yuta is para dili siya kakaon sa manok. Kay sa amo mong diri guys nay mga manok na mo diri an once makita nila nga nay something marbitog buhaghag bitas ng pananaw. Ila ginang kuanon, ila ginang kakaon so super init. Alas 3 na siguro. So ako lang ni siyang diri lang siguro nako taman para kaya paspason na kukuan yung abono. Tapos i-press nimo siya gamay guys para at least pag maano yung mga manok hindi nila makita nga buhaghag kayo tapos hindi nila kakaon. Sana lang siya. So nakita ninyo kani nga patula taod-taod na ni mga weeks na siguro ni gibalihin ako diri kay medyo kay niwang karon murag nilihok-lihok pero ara pag isang kaniwang like ara gyud ka malnourished kay nga patula. So ato pa siyang abonuhan pud og goat dung.